Mga kababayan, ano nga ba ito si Saldico? Ito bang si Congressman? Congressman man to ng kwan dyan sa Bicol. Ang pangalan ng kanyang party list ay Ako Bicol. Sip mo party list. Yan. Pero ang tanong, nasaan ka na, Saldico? Congressman Saldico, where na yo? Bakit ka nagtatago? Kung nagtatago ka nga naman at idinadahilan mo lang ang iyong kalusugan at ikaw ngayon nagpapagamot yan sa Amerika, anyari? Ba't ka nagtago? Sabi nga dito sa balita, mula nung mag-open itong 20th Congress, hindi ka na nagpapakita. Guilty ka nga ba? Ito lang naman tanong namin, guilty ka nga ba? Bakit ka nagtatago? Dahil hinahanap ka na ngayon dito sa inyong mga colleagues mo dito sa Congress. Kung ikaw ay walang kasalanan, bakit ka nagtatago? At kung talagang ikaw ay may karamdaman, bakit ngayon lang? Bakit ngayon nung sinabi na ni Pangulong BBM na may anomalya ngayon dito sa DPWH? At dahil sa pera na yan, insertion na yan dito sa Congress, ikaw pala ang pasimono dyan. Kung yan ay wala kang kasalanan, magpakita ka na sa iyong pinagtataguan, lumabas ka na kung talagang wala kang kasalanan. At kung talagang ikaw may sakit, ipakita mo sa buong madla na ikaw ay mayroon kang karamdaman at galing sa ospital. Nung kasalukuyang sa confidential fund dito na Inday Sara, ang sigasig ninyong magpapakita sa kamera. Ang sigasig ninyong magpapakita sa kamera. Nung usapan dito sa budget noon, way back year 2024, ang sigasig ninyo, lagi kayong nasa camera, pera dito, pera doon, budget, palagi kayong nasa madla, nagpapakita kayo sa mga interview. Bakit wala kayong sakit noon? Dahil pinag-uusapan ng pera, bakit ngayon nagkaroon na ng bulilyaso, bigla tayong nagkaroon ng sakit? Dito ko na lang sa Pilipinas, pwede mo namang sabihin dito, magpa-hospital arrest na lang ako. Magpa-hospital arrest na lang ako kasi masakit itong aking puwet. May bukol dito sa aking tuhod o saan mang bukol na yan kung talagang may sakit man. And then, magpakonsulta ka sa doktor, sabihin mo kay doktor, Dok, sabihin mo na lang dyan, mayroon akong sakit sa kilikili. Mga ganun bang usapan, kung talagang magkakadayaan man tayo, dayain mo na rin yung karamdaman mo. Pwede mo namang bayaran kung talagang wala kang sakit at nagdadahilan lang. Bayaran mo na lang si doktor. Doktor, eto, mayroon akong 1 milyon dito, sa'yo na lang yan. Pakita mo dito na mayroon akong sakit dito. Halimbawa, sakit sa utak man. Kung mga ganun baga, mga ganung usapan ba, kung talagang mayroon man. Pero kung wala, pakita ka. Pakita mo sa buong madla na ikaw, malinis ka, wala kang itinatago. Lalo na pagdating sa pera. Kasi marami ng mga anomalyang ipinukol sa iyo, mga allegation, sagutin mo kung hindi totoo. Right? Pakinggan nga muna natin mga kaubayan, itong nangyari ngayon sa congressman. Kasi ito nga ngayon ang balita, hinahanap siya ngayon ng mga kasama niya dito sa Congress. Kasi ayon dito nga sa balita, ay nasa Amerika pala ito si congressman. So congressman, kung wala kang kasalanan, magpakita. Mula na magbukas ang 20th Congress noong July 28, hindi pa nakikita sa sesyon o sa mga pagdinig si Ako Bicol Party List Representative Elizalde Saldico matapos magtungo sa Amerika para mag-medical leave. Si Ko ang... Ayun. Bakit nangyari? Ba't biglang nagpunta ka agad sa Amerika at medical leave? Medical leave ka mo, di ilang araw na nga ba? Nakailang araw na nga ba? Pakita ka naman, pwede ka naman pa-interview dyan from America. Wala namang imposible sa ating panahon. Pwede ka naman mag-video call. Halimbawa, diyan sa Channel 7, sa UNTV or sa Channel 5. Oy, sir, kung sino man ang pwede mong kausapin dyan, pwede ba akong magpa-interview at ako'y nandito, nakatiwangwang ako, nakabikangkang o ano ba, nandito ako sa kwarto ng isang mamahaling ospital dito sa Amerika. University of ano ba. Mga ganun baga. Para naman at least kami dito, Mr. Congressman, hindi kami magduda na ikaw ay may tinatago. Halimbawa, kung talagang totoong nandiyan ka sa ospital, pakita mo, magpapa-interview ka dyan sa Amerika.
Oh, ako din dito ako mayroon akong ano may tapal itong aking mata. Halimbawa, kung nabulag ka diyan o ano bang dahil. Mga ganun baga, Mr. Congressman ko. Sayang. Sayang, hinahanap ka na dito sa iyong mga katugang dito sa Bicol. Paano kasi involved ang pera? Kasi usapang pera to, alam mo naman pag usapang pera, Mr. Congressman, napakainit kasi sa mata. Ngayon, ikaw na ngayon ang iimbestigahan. Bakit ka nagtatago? Kung nagtatago ka nga man. Kung hindi ka magpapakita, di natural iisipin na nagtatago ka. Subalit nung mga nagdaang panahon, way back sa nakaraang taon, pagdating doon sa confidential, haros araw-araw, lalo na pagdating doon sa magkaroon na tayo ng budget, napakadami ninyong isinisingit na yun nga inyong pinagdidibitihan dyan sa Senate at sa Congress. Bakit mayroong mga singit-singit dito? Ang iba nandun na sa mga singit. Di ngayon nagkakabulgaran yung pala mga sinisingit. Ipinanglaro lang pala sa kasino. Ipinangbili ng mga yun lang kami duda ngayon. Ganun talaga kasi wala ka naman sinasabi. Paliwanag mo na yung airplano ko, yung aming helicopter dito, yung aming mga kumpanya dito, yung aming negosyo dito, kaya kami malaki dito, kaming kinikita dito, mga ganyan-ganyan. Kasi ito yung aming sariling sikap, ito aming pinagpapawisan. Yun mga ganun ba? Kasi magdududa kami. Yun pala pinagpapawisan niyo na para ma-insert ninyo dito sa inyong budget dito sa Congress dahil para naman at least di ba? Paano? Ang lagay ba, kami nag-approve dito. Ang lagay ba, wala kaming mga percentage dyan. Mga ganun baga, hanggat hindi ka magpapakita, Congressman, mananatili ang nasa isip namin na ang aming tax, ang aming mga buwis, ang pera ng bayan ay inyong dinudokot samantalang ang aming ospital dito, ang aming PhilHealth, walang pondo. Ang aming eskwelahan dito, ang aming eskwelahan dito, puro palang butas-butas. Na sana naman ang budget namin dito ay kumpleto sana, matatapos na yung project namin dito, yung may kalsada dito, bako-bako, madaanan lang naman ng kapirasong ulan, ito na tunaw na yung espalto. Mga ganong usapan ba, Mr. Congressman? Paliwanag mo, anong nangyari sa DPWH? Mga ganon baga, bakit mayroong mga insert dito? May sinasabi pa dito yung Department of Agriculture. Dinidiktahan mo pala, lakihan mo yung pondo ng aking negosyo, mga ganun baga. And that is all allegation sa ngayon dahil hindi ka pa nakasagot, Mr. Congressman. Bakit kami dito, magkaroon na kami ng pagwawala dito ng aming mga kalooban dahil ito'y usapang pera. Hindi mo naman to pera Diba? Dinidiskertehan lang ninyo dyan sa pamagitan ng kapangyarihan ninyo dyan na mga insert na mga budget na para naman pagdating sa budget na nauukol dito para sa agriculture, para sa DPWH, itong aming flood control dito, district engineer, ang lagay ba naman? Ako dyan ang nagperma dyan, ha? Malaki ang budget nyo dyan, ang lagay ba? Wala akong pambili ng helicopter dito, pambili ng Mercedes-Benz, Rolls-Royce, di ba? Mga ganun baga. So, lumabas ka na, Mr. Saldico. Yan lang naman aming panawagan. Kung talimbawa talagang totoo may sakit ka, di pakita ka na medyo nakasakay ka sa wheelchair. Hindi ka na makakalakad dahil nalumpo ka na dahil sa laki ng takot mo. Mga ganun baga. Maliwanagan tayo at magpakita sa buong madla na ikaw ay talagang wala kang itinatago. Ang dating chairperson ng House Appropriations Committee na inaakusahan ni Representative Toby Chanco na nasa likod umano ng mahigit 13 billion pesos na insertions sa 2025 national budget. Kasunod ng... Yun nga ang masakit dyan Diba? Yan ang masakit dyan. Billion ang pera. Samantala pagdating dito sa PhilHealth, wala yung budget ito. Ang aming kanal dito, yung aming kanal dito. Sipin mo kanal lang, isang dipa lang ang gagawin.
may budget na kagad na milyon ng pera, milyon pesos. O yan, tapos lilitratuhan na kagad yan kung mayroon mang ibang kanal na natapos doon sa ibang isla. O ito na, tapos na. O Mr. District Engineer, tapos na. Ito naman si District Engineer, hindi na nag-imbestiga. Yun pala, yung litrato nandoon sa may parte ng hulo. At ang budget, ang project nandito sa may parte ng Bulacan. Approve agad. Pag-approve, pipirma. District Engineer, pirmahan mo na to, sir. Pirmahan mo na to. Ang sagot naman nung magpipirma, yung pipirma ang sagot niya, ang lagay ba, ganun na lang. Pipirmahan ko na yan, magre-release ako ng pera. Wala ba tayo dyan pambili ng hotdog at saka soft drinks? Wala ba tayo ng ganun-ganun? Kasi mukhang wala ba tayong pambili dyan ng Mercedes-Benz, Rolls-Royce, mga ganun baga. O yan. Ito naman si Speaker of the House. Siya na ngayon nag-resign. Yung mga ganun baga. Di ba Saldico, halimbawa, kagaya ni si Speaker of the House, si Mr. Romualdez. Dahil ano bang dahilan bakit ka mag-step down, Mr. Speaker? Ikaw ba dahil sa kahihiyan or dahil for gentleman's agreement? Di ba? Hindi ka naman bababa dyan kung sa kalooban mo lang ikaw. Siguro mayroong dahilan, di ba ganon? Sana Mr. Saldico, gayahin mo na lang to si Speaker of the House. Bababa ka na sa iyong tungkulin. Ikaw naman dyan. Ikaw ngayon ang congressman ng ako Bicol. Sabihin mo na lang, ako Manilinyo party list. Ganun na lang. Or ako Manilinyo, ako is kahihiyan party list. Mga ganun baga. Mga kahihiyan party list. Kasi nadadamay ang Bicol Kasi ako Bicol. Di ba? Sabihin mo na lang, ako West Philippine Sea party list, gano'n na lang. O kaya ako China party list, mga gano'n na lang. Total naman kahiyaan na lang ito. Martin. Mga kaubayan, sana maintindihan mo yung aking mga takbo ng aking pananalita. Ito'y bunga ng aking sama ng loob. Dahil usipin mo naman, budget para sa senior citizen, kasi senior naman ako. Wala ikang pondo, walang pondo. Yung mga pagdating sa usapang pondo, yun pala, kung kakalkalin na natin dito, nandoon pala kay kapitan, nandoon kay mayor, nandoon congressman, nandoon kay senador, nandoon kay mga ganun, ang sama talaga ng loob. Wala ka matatanggap pagdating sa mga monthly senior, mga bonus dyan, mga bonus dyan. Yan pala, malbalitaan mo, nandoon, binili ng Rolls Royce, binili ng, a luxury car. Mga ganun baga. Magbago na tayo. Ang pagbibitiw ni Representative Martin Romualdez bilang House Speaker sa gitna ng flood control projects controversy. Flood control controversy, ayan, magsilayasan na kayo dyan, Di ba kayo nahiya? Sabi nga ni Mr. Chavit Singson, dapat ang sasabihin natin, mahiya naman tayo dahil pare-pareho naman tayo dito mga, di ba? Mahirap lang magsalita Siko, dapat daw umuwi na at magpaliwanag. I think yan. Balik natin, ano daw, umuwi para magpaliwanag. Dapat ka daw, sir, umuwi, Mr. Saldico, umuwi ka na para magpaliwanag ka. Doon, humarap ka kay BP Sara. BP Sara, pareho pala tayo. Mayroon tayong problema. Sorry, nung nagdaan, akala ko, ikaw lang talaga may dyan. May problema sa milyon ng pera mo. Ako pala ngayon, iimbestigahan na ako dito. Mga ganun baga, gentleman's agreement. Sa ngalan tayo yung mga kagalang-galang, di ba? Your honor nga tawag natin. Your honor, you have the floor, your honor. Ngayon, you have the floor, your honor, na magpaliwanag ka saan mo dinala ng pera. Kung may pera mga talagang dinala mo dyan. Mga ganung usapan ba? Kita mo si House of the Speaker, bumaba na. Sana ikaw, Saldico, sa iyong pagka-congressman, bumaba ka na rin. Para ba talagang makarecover man lang tayo ng kaunting kahiyan. Kita mo, itong si Sandro Marcos may sinasabi. At magpaliwanag. I think he should come home and face the allegations against him. Umuwi ka na raw.
Saldico, para magpaliwanag ka, para naman makabangon sa kahihiyan ang House of the Representative kasi wala na down kayo dyan. Nabalutan kayo ng usapang korupsyon. Sus naman. Mr. Congressman Saldi Marcos, sige patuloy mo. They are too severe and it's dragging the house in the mud. Alam mo, 'di ba? Di ka ba naawa diyan, Mr. Saldico? You are dragging the house. Hindi ko naman sinasabi na ikaw talaga ang may dahilan kaya na hatak ang, 'di ba, kung ating tatagalogin, ito naman kasi si Congressman Marcos masyadong Inglesero. Kami naman sir, di man kami makaintindi gaano ng English mo. Alam mo naman kami na may kuan lang, grade 1 nga, hindi nga ratapod, di na nga namin alam kung ano English ng aso. Kami na may mga ordinaryong tao lang, tapos kayo English ng English dyan. Pero ang aking naintindihan dyan, kahit papano, tinuruan man ko ni Lula nung araw na ang sinasabi mo na ibig mong sabihin na umuwi ka na daw Saldico dahil hinahatak or nahatak na ang pangalan or na basura or na bahira na lang masamang pangalan ang House of the Representative. Na sabi niya, nahatak na daw at you are dragging the house into the mud. Yun palang ibig sabihin doon. Kahit pa paano, mayroon pa rin naman akong alam kasi tinuturoan man ko ni MacArthur nung araw. Would that be enough for him to face the ethics committee? It might be, yes. I mean, there's a precedent for it when Kong Arnie Teves did the same. Yeah, kung may isang bagay na makakapagbalik ng tiwala ng tao sa House of Representatives, yun ang number 1, no? Hindi tayo makakaiwas ng ganyan. Kasi hanggat hindi siya pinauuwi, ang impression ng tao, ang isip ng tao ay pinoproteksyonan siya ng Yeah, kung hindi ka daw uuwi, may nagpoprotekta sa iyo, Mr. Saldico. Ito si Mr. Sino to? Nakalimutan ko na tuloy. Si Tiangco. Yan, si Tiangco man to. Okay man to si Tiangco kasi nagbubulgar dito kung may katiwalian man dyan. So, tama nga yung sinabi ni Chavit Singson na ang dapat ang sinasabi ni Mr. President ng kanyang suna, hindi yung mahiya naman kayo, kundi ang sasabihin, mahiya naman tayo kasi pare-pareho man kayo may karapatan pagdating sa usaping pera, mga budget dyan. Diba? Pagdating sa perma kasi, lahat naman kayo dyan nagpipirma. Well, anyway, yun lang pong aking panawagan dyan. So sana Mr. Saldico, yun, kagaya ng mga panawagan ng nakararami, na kung nasaan ka mayon, Mr. Saldico, umuwi ka na. Umuwi ka na lang kasi para naman sa karangalan ng ating bansang Pilipinas na hindi tayo mapagaya sa Nepal, na ang Nepal nagwawala ang taong bayan ng dahil sa pera, corruption. Right? So, sana po, ako man, ayun din ang aking panawagan dito. Ayan na yung panawagan dito na umuwi ka na sir kung wala ka rin naman talagang masamang itinatago o malinis ang iyong pangalan at ang iyong kamay, ang iyong espiritu, ang iyong pagkatao sa larangang usaping sindikato or korupsyon. Ano ba itatawag natin dito? Sama talaga na aking loob dito kasi lalo na't makita ko pa dyan na nasa lamesa. Jesus naman, bandil-bandil ang pera. Hindi lang 5 piso, billion of peso, trillion of peso ang pinag-uusapan ngayon. So alright mga kaubayan, this is Now Buwan TV. Nagpapasalamat po sa mga balitang ito na tayo po'y nagkaroon ng kaalaman dito sa bagay na ito na ibinabalita dito sa Channel 7 na ngayon pala hinahanap na si Saldico ng kanyang mga colleagues. Lagi nating alalahanin mga kababayan na ang tawag dyan sa House of the Representative, ang mga iyan ay tawag dyan, Your Honor, Mr. Chair, Your Honor. Diba? Your Honor kamo. Paano ba Your Honor? Mga kurakot pala yung iba dyan. Hindi ko nila lahat ha. Hindi ko nila lahat. Yung iba dyan, mga kurakot pala. Ay, naku naman, giliw. Kasi ang iba pala dyan, ang iba ha, linawin natin, ang iba dyan sa mga nasa Congress, congressman na, contractor pa. Sino kaya yun? Sana
Kayo naman kung talagang sabi nga ni Mr. President, mahiya naman kayo. Kung tayo'y may kahihiyan, medyo naman, sa ngalan at kayo'y lingkod bayan. Hindi kayo lingkod ng inyong mga bulsa. Right, hanggang dito na lang mga kabayan ang ating ginawang reaksyon na ito. At hanggang sa muli, kung inyo nagustuhan itong ating mga pinag-uusapan, don't forget to click the thumbs up, like, please like. And paki-hit na lang yung ating bell icon sa baba for more videos to watch. Magandang araw, maraming salamat at bye-bye la po muna.